Ito ay isa rin sa mga vlogger na gusto kong mabalanse natin at mabalanse rin ang mga kapwa ko vlogger. Ganito ang kanyang pag-interview sa isang congressman. Panoorin natin. Ay na binabanggit ninyo, yung paggamit ng mga ayuda programs in aid of election. Yung binabanggit na tawag dito, yung AIX, AKAP, pati tupad. Okay? At magsisimula na yung ano, no? Yung campaign period. Talaga bang mapapakinabangan yan dito sa ongoing upcoming campaign? Ano naman po yan, sir eh. Nasa ahensya naman po yan. Sila naman po ang pinagpapasahan ng mga pangalan. Usually po, mga LGU naman po ang kapartner po ng mga agencies. May mga okasyon po na may imbita rin po kami, lalo po ng mga aming mayors. At sabi ko nga po, kailangan po maintindihan din ng tao at makita nila yung importansya na kaya natin binigyan at tinulungan para magkapondo itong mga programa na to is nakikita rin po namin yung benefits po sa tao. Pero sabi ko nga, talagang mababato kami at mababato po sa mga issues ng ganyan. Sabi ko nga, kasi nga, parte na rin po siguro na part na ng politika po ng itong nangyayaring kasalukuyan sa politika. Pero sabi ko nga, yung recent po na surveys naman po nung mga programs po na Oh, tingnan niyo mga kababayan, isipin niyo yung pag-interview dito, sinasabi ni tinatanong ni Isgira kung napapakinabangan daw sa ganitong na mga nalalapit na na eleksyon. Pero ang sabi nitong si Representative Francisco Paulo, hindi niya tuwirang sinasabi na pinakikinabangan nila. 'Di ba ga? Sabi ko nga sa inyo, dapat tayo ay ina-analyze natin o binabalanse natin yung bawat sinasabi ng ating mga nangunguna, ay yung driver sa sasakyan, na ating nasasakyan. Dapat tayo ay binabalanse natin yung bawat lumalabas sa kanilang bibig. Dahil isipin mo, yung interview ito, sinabi ni Steven Esguerra kung ito ba ay pinakikinabangan. Hindi niya tuwirang sinagot. Pero ang sinasabi niya, yun naman daw ay nasa LGU naman daw. At sila'y iniimbitahan din sa LGU. Isipin niyo yan, hindi niya masabi na ito ay hindi nila nagagamit. Pero sa kanyang pananalita, halatang halata naman talagang ginagamit nila yung mga ganitong mga pundo sa mga ayuda, AIX, AKAP o kung ano pa man yan. Talagang tuwirang nagagamit. I-analyze po natin mabuti, i-balance natin yung sinasabi nila. Huwag tayong basta maniniwala doon sa mga sinasabi nilang medyo parang pinapagaan lang nila yung mga salita eh. Pero kitang-kita naman at ang halata na talagang nagagamit nila sa pamumulitika o pangangampanya ang mga ganitong mga ayuda. Samantalang sila naman legislative sila. Tuloy natin. ng national government na binababa po sa local, mataas naman po yung approval at nasa-serve naman po yung purpose nito. Yun nga lang, wala po talagang perpekto na programa. Meron pong maibabato sa amin, lalo sa aming mga kongresista, na kami po ang, parang kami po ang main na, sabi ko nga, parang kami yung main na bumabangga sa mga Isipin nyo, lumalabas sa kanyang bibig, lagi naman daw silang tawag dito ay mapupuna. Yun yung tinutumbok niya eh. Kahit daw ano ang tawag dito, kahit ganun nga yung kanilang ginagawa, kitang-kita naman kasi na ramdam nga niya, lumalabas sa bibig niya, mapupuna sila eh. Kasi hindi kasi gawain ng mga congressman ang masangkot sa anumang pamamahagi niyan. Kasi hindi man sila executive eh. Executive lang branch ng gobyerno ang dapat na magmigay lang yan o kaya yung DSWD. Hindi nila sangkot na yun. Matapos nilang gawin yung batas dyan, tapos na sila dyan. Wala na silang dapat partisipasyon dyan. Pero isipin nyo yung ginagawa pa rin nila. Majority yan eh. Majority leader nga ito eh. Ibig sabihin, majority ng congressman, ganyan ang ginagawa. Pakinggan natin.
nagiging political, yung mga konting friction sa politika, lalong-lalo po sa mga part po ng mga pamilya po ng Duterte. Tingnan mo, alam na alam Bugbog niya rin yung po kami sa sa mga trolls, pero bibig sabi niya ko, talagang nagmumula. kailangan mo lang panindigan kung ano yung paniniwala mo. Saka, Ano po, yung sa bibig niya mismo nagmumula na may friction nga. Isipin mo yun, bakit yung pamimigay na yan ay magkakaroon pa ng pag, pagpuna sa kanila? Isipin nyo yan, ba't sila pupunahin pa dyan? Kasi mali na kasi yung kanilang ginagampanan. Legislative sila eh. Kaya lumalabas sa bibig ng ating representative na may friction. Isipin nyo yan. Hindi daw maiiwasan yun. Bahagi na daw yun ng politika nga. Politika. Isipin nyo yun, hindi bahagi. Dapat ma-analyze nating mabuti, pag-isipan nating mabuti. Hindi ito bahagi ng sinasabi niyang politika. Kasi hindi naman bahagi ng tungkulin ng mga congressman na sila ay magkaroon pa ng bahagi sa pamamahagi niyan. Kasi ang dapat mamahagi niyan, yung mga pinigyan ng karapatang mamahagi ayon sa programa. Eh bakit kailangan pa silang nandyan? Tuloy po natin. gawin mo lang po yung tama. Hindi ba kayo nakakaramdam ng kaba? Dahil you're very public, you're very visible as among those congressmen raising these issues against the Dutertes. Eh kung sakaling ma-survive ito ng mga Duterte, hindi ba kayo kinakabahan sa balik? Yun po yung yun po yung lagi nilang sinasabi, pati po yung mga troll. Humanda kayo sa 2028. Isipin nyo, sa bibig din nagmumula na yung daw ang mga Duterte trolls ay sinasabing babalikan daw kung sakaling manalo yung mga Duterte sa susunod na kung sila mananalo sa 2028. Isipin nyo yun, bakit siya sasagot sa mga ganong sinasabi? Kasi dinidipinsahan niya yung mali niyang ginagawa. Kasi bakit mo kailangang sabihin ganun? Eh samantalang kung alam mo namang tama ang yung trabaho, kasi lumalabas yun sa bibig niya, eh, gumagawa lang daw siya ng tamang trabaho. Ang pala'y tama yung ginagawa mo, bakit nangyayari sa inyo na i-criticize ng mga trolls, yung mga kalaban ninyo, yung mga parang opposition na ninyo rin eh, yung mga parte ng mga Duterte. Oh, bakit kailangan samantalang kung hindi sila nasasangkot diyan sa pamimigay na yan at hindi naman nila trabaho talagang ang mamigay na yan, hindi na sila kailangang mga tuwiran. Kasi ang papel talaga nila lang, hanggang lang dapat sila sa bilang legislative. Hindi sila executive. Ang mga mayor, LGU, parte na ng executive yan eh. Bakit nakikisawsaw dyan ang mga gumagawa ng batas? Itong mga congressman. Tuloy po natin. Ganito, ganyan. Pero ako po, tatrabaho lang ako. Gagawin ko yung trabaho ko. Kung ano man yung, Tingnan nyo, nagkaka-rambul-rambul. Trabaho daw niya yun. Isipin yung mabuti. I-balance nyo rin. Kung trabaho pa ba talaga ng isang congressman ang makita o magbigay ng panahon pumunta sa baba sa LGU o sa siguro DSWD. Hindi na kasi parte yan ng executive branch na yan eh. Bakit makikisawsaw dyan ang legislative? Ang usahan mo yung sa isang branch ng gobyerno natin, pati yung sa judiciary pumunta na rin dyan. Hindi pwedeng ganun. Kaya nga tayo dinivision sa tatlong branch ng gobyerno, legislative, judiciary at saka executive. Ito kasing congressman, hindi sila executive. Dapat yan sa baba, sa mayor, sa LGU lang. Sila lang dapat ang involved dyan kasi sila yung may mandato
para gawin yung pamimigay. Ang mandato lang ng congressman, gumawa ng batas para mapunduhan nga yan o magawa yan kung batas man yan. Tuloy natin. Consequence niyan o kung ano man yung kapalit ng actions ko, then wala pong problema doon. Kaya ko pong panindigan yun. Basta ako, trabaho. Eh, yun nga yung consequence dyan eh. Kasi kaya nga dapat tayo maging matalino. Kasi alam niya yung consequence daw nung kanyang action sa mga ginagawa. Kaya dapat talaga binabalansin natin yan. Wala tayong magagawa kundi balansihin yan. Kasi yun yung katutubong ating gampanin, tungkulin bilang nakasakay dito sa bansang ito o sa sasakyang ito. At ang biyahe ng sasakyang ito ay yung magandang kalagayan o dun sa tagumpay dapat tayo patungo. Yan ay dapat sa pagtutulungan ng bawat nakasakay. Tuloy na natin dito sa medyo una-unahan na, medyo mahaba eh. Yun din lang din naman ang ano dito. Lang saka magsilbi sa taong bayan, okay lang po yun, sir. Part of the territory. Hindi tayo. Ika nga. Okay. Dito. Ang ini-issue kasi ron yung bakit daw pumapapil yung mga kongresista, ibang mga politiko at nagagamit ito na sa tinatawag na political patronage dahil napupunta yung utang na loob sa inyo imbes doon sa departamento dahil pera naman ng taxpayers yan, di ba? Anong tugunin niyo doon? Sa akin po, kung may imbita po ako nung LGU sa kahensya, pupunta po talaga ako. Kung hindi ako may imbita, kung may other events po na ganun, okay lang po. Kayang. Tingnan nyo. Nasa bibig din niya, no? Siguro naman naiintindihan nyo na yung sinasabi niya ay iniimbitahan. Isipin nyo, iniimbitahan sila at kung maimbitahan daw, ay talaga daw pupunta siya. Isipin nyo, tuloy natin. Kaya ko pong may sarili naman po tayong mga programa. Sabi ko nga po, sabi nyo nga po kanina, paano po pag nakabalik sa 2028? Malamang, sa malamang, sisiruhin yung budget ko. Pero sabi ko nga po, nasabi ko na rin po sa mga nakaraang interviews ko, meron naman po akong local na programs, meron naman po akong sariling programa. So, makakasurvive po ako kahit na may minimal lang po ako na minimal lang po yung aking mga ginagawa dito. Tingnan nyo. Kung hindi daw siya maimbitahan, minimal lang daw yung magagawa niya ang tinutukoy niya, hindi yung sa pagpapalakas ng kanyang kandidatura. Bakit ba kailangang maximum sukdo lang gamitin yung batas na kanilang ginawa? Isipin nyo yun, ang pala naman kahit hindi siya imbitahan, may minimal naman pala siyang magagawa. Dito na lang siya sa minimal. At least hindi siya lumalabag, hindi siya nakikisawsaw sa trabaho ng executive. Kasi legislative siya tagagawa ng batas. Isipin nyo yan. Kaya ito yung sinasabi ko na mga bagay na dapat nating naintindihan na yung sasakyan na ating kinilalagyan ngayon, itong bansa natin, ay dapat alam natin saan patungo. Yun ay patungo sa tagumpay. Yun yung magandang kalagayan. Kaya dapat alam din natin, binabalanse rin natin ang mga lumalabas sa bibig. Dahil halatang halata naman i-analyze lang nating mabuti kung ano ba talaga ang mga pinagagawa o mga, sabi nga yung direksyon ng ating bansa, kung ano ang direksyon, kung anong nangyayari, kasi ganito nga ang pinagagawa ng ating mga nanunungkulan o namumuno o mga nagsisilbing driver dito sa sasakyang aking binanggit na kinumpara dito sa ating bansa. Salamat po.